Yeah, and I can see that one as well. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So sorry for the short notice. Okay. All right. Alam niyo na yung training na aatinan niyo ngayon, ano? Bakit meron kayong work pero gusto mo pa ring magpa-interview? Ibig sabihin, number one, you're no longer happy with your current job at gusto mong, di ba? Siyempre, gusto mong sumabak sa interview. Or number two, meron ka ng existing gig ngayon, gusto mo pang dagdagan yung gig mo. Tama ba? Yun lang naman yan. Or pangatlo, wala kang gig. Eh, sorry naman dun sa iba. Oh, sorry, hindi ko kaya na. Okay? Yung my work, pero gustong, di ba? Or my existing gig ngayon, like freelancer. Or wala pang gig, pero yan yung pag-uusapan natin. 'Di ba? Alam ko kaya nandito kayo ngayon, it's either you got my email or nakita niyo yung post ko dun sa FB, one of the communities. Tapos, yes, today is January 21. So, may nagbebenta ng balot sa labas, naririnig ko. Okay, tapos, pero sino dito, let me ask you this. Lahat naman tayo duman ata ng ganito rin eh, di ba? Sino dito ang sumablay na sa interview? Sige nga, type mo, guilty. Ako po, o sige. O, di ba? Sinong sumablay na sa interview? Lahat tayo dumaan yan. Okay? Sino dito marami ng interview yung pinagdaanan? Yung parang veterano na sa interview lang. Pero olats pa rin. Yung hindi pa rin wagi ngayon. Oo. Guilty, guilty. Okay. Ayan ah. Sige. Kasi, alam mo ba kung ba't sumasabit ka sa interview? Sige nga, type nyo nga dyan, bakit sumasabit ka sa interview? Ba't sumasablay ka sa interview? Can you type it there? Mahina yung com skills. Yes, totoo, 'di ba? Bakit sumasabit sa interview? Bakit sumasablay? Mental block. Okay, tingnan nyo guys ha. Tingnan natin. Una, hindi, kasi feeling mo hindi ka magaling mag-English, awkward yung pagsasalita mo, 'di ba? So nag-isip ka, siguro kaya hindi ako na-hire kasi ano, wala akong com skills. 'Di ba? O yun com skills, yung parang, 'di ba? Kumbaga lagi mong sinasabi, may sinasabi ka laging may tapos nagsasabi kang tapos pag may tanong hindi mo alam yung sagot, sabi mo I'm sorry, 'di ba? Hindi lang si Gloria nagsasabi ng I'm sorry. Hindi lang si GMA, yung sa Hello Garcia tuloy naalala ko eh. Hindi lang siya nagsasabi ng I'm sorry, 'di ba? Pero expression ba natin 'to, yung yung gano'n na case, 'di ba? Or kaya ka hindi na ano kasi nag-i-stutter ka, yung nabubulol ka, para kang nakalanok ng ng palaka, cockroach sana sasabihin ko. Para kang nakalunok ng palaka sa lalamunan or basta parang kung merong bara. Tama hindi? Parang merong bara sa lalamunan eh, no? 'Di ba? Or maybe, 'di ba 'di ba pag may bara sa lalamunan mo, sa English pa yan, crickets, kumbaga, the crickets, silence or dead air. Kasi wala ka nang masabi, di ba? Hindi ka makapagsalita. Yeah, yung sinasabing fillers ni Gerard, yan yung sinasabing, di ba? Yan yung fillers. Ganon. Ganon yun. Ha? Next. Dahil na may mental block ka, kahit nag-practice ka naman, pero baka isang practice lang, tapos nag-expect kang papasa ka kagad. Baka ganon naman. Di ba? Ganun na case. Because you feel, sino dito, minsan, kaya nagpang-abot na lang kasi para kang, alam mo yung parang hindi ko deserve mag-apply na to eh kasi wala akong experience eh. Kaya kinakabahan, natatakot ka. Kasi tatanungin yung magical question na, can you tell me something about your experience? Tama, hindi, mga boss. Can you tell me something about your experience? Correct? Pero malamang sa malamang, you don't, di ba yung sabi mo, sorry, tapos can you tell me about your experience? Sasabihin mo kagad, sorry, I don't have experience yet.
ay patay kang bata ka. 'Di ba? Or merong tanong, di mo na siguro alam yung sagot, nabasa ko 'to sa isang post, oh, hindi ka naman guilty nito, 'di ba? Yung kasi hindi na niya alam yung sagot, hinang-up na nila sa interviewer kasi hindi na nila alam yung sagot. Pero nakita ko 'to may nag-post ng gano'n, hangs up and ended the call kasi di na alam yung sagot. 'Di ba? Yung naranasan ko yun. O 'di ba may guilty rin pala yung gano'n. Basta nakita ko lang yan sa post. Tapos, pero sa totoo, would you believe me if I say, ang pinaka-importante sa akin etong sa dulo, kasi alam mong hindi ka prepared. Tama hindi? Tama ba hindi? Kasi hindi ka prepared. Or feeling mo hindi enough yung preparation mo. That's why, hindi ka napasa sa interview. 'Di ba? Ilang klaseng interview ang pagdadaanan mo? Can you tell me? Kunwari mag-i-interview ka, guys, iba yung strategy call or discovery call kasi yun yung sa client. Direct to client yung nag-uusap kayo. 'Di ba? I'm talking here, yung mga job hiring talaga, yung merong talent acquisitions team, i-interviewin muna kayo. 'Di ba dalawang beses kayong dadaan ng interview? Sasalain. Dalawa. Ang una, talent acquisitions team. Titingnan nila kung swak ka. Uy, pwede isa lang to dun sa final interview. Pag nalusutan mo lang yung first interview na yan, yes, yung primary or initial interview, dun ka na sa final interview. Pero sino yung nasa final interview, mga bossing? Sino yung nasa final interview? Pwedeng manager, operations manager, team leader, pwedeng CEO, pwedeng yung business owner mismo. Tama hindi. Pero, alam mong pag natawid mo lang yung interview na yan, i-hire ka syempre. Tama ba? Would you believe me? Meron akong marami, hindi marami, pero merong mga taong na-hire dahil sa confidence level lang nila. Would you believe me that one? Kasi wala lang, kasi basta nagsasalita lang sila, tuloy-tuloy lang silang magsalita, pero na-hire sila. Make sense? Tama ba yon? Tapos inisip mo, if only I have that confidence, kung meron lang akong ganyan-ganyang kapal mooks, tama ba? If I only have that confidence, wow, meron ka na sanang gig ngayon. Tama ba? Let me ask you this. Kasi 100 plus kayong dito ngayong nandito. What's the longest time na naghanap ka ng gig or trabaho bago ka na-hire? What's the longest time? Can you type it there? What's the longest time? 2 months? 3 months? 6 months? 1 month? Not bad. 1 month is good. 2 months? Last week. Hindi. How long? How long yung longest? O ayan o, si Charmaine, 4 months siyang nag-apply bago na-hire. Pero nakita ko sa Facebook, meron mga nag-apply, 6 months na, 1 year na wala pa ring gig. Bakit kaya? 'Di ba? Okay. And I want to apologize sa inyo yung sinabi kong how to ace interviews kasi pag ace parang perfect eh. I want to help you increase your chance na pumasa sa interview. Gusto niyo ba yon? I want to increase your chance na papasa ka sa interview. Kasi syempre, pag na-hire ka, edi wala lang. Happy ako. Kahit di mo nga paalam sa akin eh. Pero may reward na bibigay sa akin yung universe. Kahit in my own little way, natulungan kita na ma-hire ka. Okay? So, yun siya. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, etong nasa dulo na to. We're gonna be talking about preparations. Okay? Ano yung solution para ma-hire ka? Sige nga, the solution is, type nyo nga dyan, hulaan nyo. The solution is, ano kayang solution, no? In freelancing coach, but I know it's because of, okay, sige nga, the solution is, tingnan natin kung may nakahula. Mag-practice ka. That's it. Nakita nyo yun? Correct, preparedness. Pero mag-practice ka. In short, preparedness nga yun. Tama ba? Who believes, sino naniniwala dito? Don't practice until you get it right.
practice until you can't get it wrong. O, 'di ba? Tinype ko pa yun sa, ano, sa Canva eh. Basta nung nakita ko lang yan na, ano, don't practice until you get it right. Practice ka until you can't get it wrong. 'Di ba yung meron ng saying din na ano yan? Practice makes consistent. Yung ganun. Practice makes permanent. 'Di ba? Hindi practice makes perfect, di mo goal na maging perfect, pero practice makes permanent. Pag lagi kang nagpa-practice, nasasanay ka. Kaya nung biglang in-interview ka, shikes, alam ko na to, nakapag-practice na ako. Di ba? Practice makes constant permanent. Yes, permanent talaga. Yun yung kailangan mo. Kailangan consistent ka lang or permanent ka. Okay? Now, kaso, sino ditong aminado? Ang hirap mag-practice. Wala ka namang mahanap na ka-practice. Pwede mo bang sabihin kay best friend mo, uy, practice nga tayo, interviewin mo ako. Tama, hindi. Ang hirap, di ba? Ang hirap, di ba? Yes, nahihiya ka pa. O, tama yun, nahihiya ka, ang hirap mag-practice. Ang hirap humanap ng ka-practice. Di ba? Pero wala kang ka-practice dati. Pero good news, meron na ngayon. Hindi ka niya imamarites, hindi ka niya i-judge at tutulungan ka pa niya, bibigyan ka niya ng feedback. Gusto mo yon? Yes. Correct ba yon? Okay ba yun sa inyo? Kasi salamat po at merong AI. Correct? Tama po? Yun lang yun. O ba't ka mahiya sa robot? Eh kahit anong libak, ano ba Tagalog sa libak? Kahit anong sabi pa niyan sa'yo, di ba? Hindi, eto si objective siya. Yes, yung mga AI na yan, ChatGPT or Gemini, objective sila magbigay ng opinion. Hindi sila subjective. Hindi sila, ay Mari, ang pangit ang boses mo. Ay, ganun, hindi sila gaganon. Hindi ganun yung AI. Tama ba? Meron kang ka-practice ngayon. Pwede mo siyang, pwede mo siyang itap 24/7 if you want. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba? Okay, let me ask you this. Sino dito sa inyong may chat GPT sa phone? Sige nga, chat GPT sa phone niya. Type mo nga dyan phone. Sige nga, type nyo nga dyan phone. Alam niyo pwede kayong makipag-usap kay chat GPT na parang Alexa or Siri? Alam niyo yun? Hindi. Alam, hindi. Alam niyo bang? Hindi niyo alam na pwede makipag-usap. Ganun ako. Oy, chat GPT. Pero may pinapangalan ako minsan. Hey, pwede kitang pangalan ng Sky, pwede kitang pangalan ng Tanya. Ganon. Sige, pwede mo tawaging, uy, pwede yun. Hindi niyo alam. Pwede po. Pwede yun ha. O sige, mamaya, explain ko sa inyo na lalo. Meron ka na ngayong kapraktisan. Hindi kailangan yung friend mo. Kasi baka i-judge ka pa niya nila, di ba? Oo, beshi nyo na yan ngayon. Gawin nyo yung best friend yung AI na yan. Pero bago yan, sabi natin preparations, di ba? Kasi naka-focus lang ako ngayon on preparations ha. Kasi I want to increase your chance sa interview na to. Okay. What are the type of preparations na gagawin natin? Kasi meron dalawang main na preparations na gagawin ka para pumasa ka. Ulitin ko ha, ang goal natin pumasa sa primary interview tsaka initial interview. I mean, primary or initial and then final interview or last interview. Okay? Sige nga, hulaan natin. Ang una, before the interview. O, di ba? Preparation before the interview. Hulaan nyo, ano yung susunod? Ano yung susunod na ilalagay ko dyan? Before the interview and, kasi merong dalawa na preparations tayong gagawin. Before the interview and, type nyo nga, anong sagot nyo? Tinitingnan ko yung iba. Diba? Before and blank. Sige nga, yung iba. After. O, sabi ng iba, after daw. After the interview, o di hindi ka na magpre-prepare na tapos ng interview. Diba? Guys, ang preparation natin dalawa. Before the interview and during the interview.
Kasi alam kong may magsasagot ng after eh. Kasi sanay tayo sa before and after, di ba? Parang lose weight. O, di ba? Ayan. Before and during the interview. Yun ang pinaka-importante nating gagawin. Actually, tama din naman si Limuel kasi meron tayong after para naman yung preparation sa next interview. Pero ang focus natin dito, before the interview, during the interview. Okay ba yon? Yung dalawa lang na yan pag-uusapan natin. Before the interview and during the interview. 'Di ba? Sino nga uli dito? Tingnan nyo to, type nyo lang number 3 kung hindi ka comfortable, una, hindi ka confident sa English mo kasi wala ka naman background sa BPO. Basta alam mong awkward ang English mo. Pangatlo, malalaman nila yung sa accent pa lang, ay Bisaya to, yung mag-English. You know, ma'am, the way we do it here, anyway, mga gaganon di ba na style. Ako, for example, kunwari, nasa grocery ako, or kunwari, something, bibili ng manok, or yung mamamalengke, biglang may narinig akong accent na konti. Pero Tagalog siya, may accent. Sabihin ko, kuya, saan probinsya niyo? Bisaya ka ba? Gaganon ka agad ako. Tapos babanggit ka agad siya, oo, taga-ano ako, gato, ganyan. Wala na, magbibisaya na ako. Kasi huli ko kagad sa accent. Di ba yung ganon? Sino ba ditong like, yung mga ganon, yung parang erap na dating yung Carabao English na dating dati. Pero syempre, nakakatapos na yan ngayon si erap pa. Pero dati kasi, merong book, di ba yung eruption, yung mga erap na jokes kasi dahil sa English niya, yung ganun na case. 'Di ba? Sino dito yung parang feeling niya parang Carabao English siya, yung mga ganun na case, 'di ba? Yan yun, kayo mga nag-type ng number 3, but ang dami yung nag-number 3. Ay, hindi naman, more than 10 lang, some more than 100 plus. Pero kasi nagma-matter din talaga yon. Tingnan niyo ha. So, let's go with the preparation. Ready na? Type niyo nga dyan, ready. Sige nga, ready na tayo. So, ano yung preparations na gagawin mo before the interview? Okay, let's start with this one. Before the interview. Oh, yan. Biglang naalala ko tuloy kanina, may nagsabi, oh, Coach, saan ka ba nag-aano ng AI? Anong AI gamit mo? Kasi gusto ko yung style ng mga letters mo, yung mga graphics mo, yung ganyan na part. Sabi ko, Leonardo. Sabi ko sa kanya, Leonardo.ai. Si Leonardo na yung gumagawa ng ganito sa akin. Basta sabihin, gawan mo ako ng ano, yung ganun na style, di ba? Libre to Oh, before the interview, ano yung unang gagawin? Yung iba dito sa inyo, if you attended last Sunday's training, before the interview, let's start with your Loom video intro. Tama ba? Mali ako. Loom intro video yan. Pero, di ako pero Loom video, intro, pang intro. Sino dito takot kapag kailangan ng video? Sige nga. Sino dito? Type mo nga. Sino dito ang kunwari, mag-a-apply siya, uy, may hiring. Pero sabi doon, prepare an intro video. Tapos hindi ka na tumuloy, nag-back out ka na, o bumaback out ka na. Kasi na-intimidate ka. Kasi kailangan naka-video yan eh. 'Di ba? Bumaback out ka, hindi ka natutuloy. Pero nakwento ko na rin to last time sa high ticket sales. Naghanap sila ng appointment setters. Mahigit 100 plus ang nag-apply. Pero in-indicate nila doon na kailangan may intro video. Hulaan nyo, 4 lang nag-submit ng intro video. Sa tingin mo, sino yung bibigyan ng chance ma-interview? 100 plus sila, yung iba doon magagaling na. Pero sa tingin nyo, sino yung i-hire? Yung may video. Kasi sila yung sumunod sa instructions. Maganda nga yun eh, 100 plus, 4 na lang. O di, 4 na lang kayong pagpipilian. Ayaw mo nun? Lumaki yung chance mo. May 25% chance kang ma-hire na probability. Tama, hindi? Eh what if dalawa ang i-hire nila dun sa position na yun? 50% na yung chance mong ma-hire. Tama, hindi? Kasi dalawa ang i-hire. Kaso na-intimidate ka sa video. Harap ka sa video. Magsuot ka naman ng naka-color or naka-polo ka kung lalaki. Kung babae ka, naka-blazer ka. Pwede sa CP coach, pwede rin yung Loom intro video mo. Pero dapat presentable ka. Oo, pero mas maganda talaga laptop or PC.
Pero kunwari, CP lang, make sure yung background mo maganda. I mean, when I say maganda, hindi, pwedeng sa background mo, plain ano lang, dingding, plain dingding na white, or gumamit ka ba ng tawag dito? Gumamit ka ng Zoom background, yung mga ganun na case, para maganda yung background mo, para presentable ka. Okay ba yun sa inyo? Hindi, kung yung background mo, idihanap ka ng kortina nyo, kunwari baka plain white yung kortina mo or plain green, basta yung ganun, or basta at least magandang background sa likod. Does it make sense? Okay ba yun sa inyo? Now, alam ko, nung Sunday, shinare ko to sa inyo, yung etong ano, yung script sa Loom. O guys, share ko uli para lang dun sa wala pa. Pero hindi pang Google Ads to kasi pang ano talaga to. Loom Video Intro. Kailangan mo niyan. Guys, pupunta ka lang sa library ng Loom. Basta pag login mo, libre namang ang sign up. Tapos pumunta ka sa library. O doon ka na mag-record ka na. Pipindutin mo yung play. Basta ganon. Tapos magre-record na 'yon. Mag-aano 'yan ng 5, 4, 3, 2, 1. Magre-record ka na. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. 1 minute. Maganda kung na-memorize mo na yung sasabihin mo. May access na kayo, nababasa nyo, hindi. Nababasa nyo, hindi. You gonna need this. Kahit try mong mas malaki ang chance mo ma-interview kapag meron kang Loom na ano. Eto, script to. Ginawa ko lang to para sa mga DM appointment setters. Okay? Kunwari, ang a-applyan mo, makinig ka, ang a-applyan mo is virtual assistant. Wala kang experience. Wala kang experience pero nag-aral ka. Ikaw ba, virtual assistant, tapos mag apply ka, wala kang experience, tapos di ka pa nag-aral, ay hindi kita i-hire. Hindi kita bibigyan ng chance. Tama hindi? Tama hindi? Pero kung nag-aral ka, may chance ka. Okay, eto muna yung template, bigyan kita ng idea. Hi there. Kunwari, I'm Ian and I'm the copywriter you're looking for. O, di ba? Kaya mo bang practicein yun? Parang 5 seconds lang yun Hi there, I'm Ian. I'm the ganon you're looking for. 5 seconds yun. You see, I'm invested in, ikukwento mo, nag-aral ka ng isang program. Sa Google Ads students ko, sabihin mo, nag-aral ka ng Google Ads course or 60-day ganon Google. Example lang to Or nag-aral ka ng virtual assistant course, ganon na case. To learn effective ways of mentioning the skill from where you got the certificate. Tapos, we were trained to enumerate ka ng 3 task. Mag-enumerate ka kahit 3, ano yung natutunan mo. Tapos sasabihin mo, let me help you grow your team. Tulungan kita sa business mo. Count me in. Ibig sabihin ng count me in, piliin mo ko. I can start right away, sinabi mo, wala akong sabit. Pwede na akong mag-start agad. Okay? Ngayon, eto, example si Pat. Si Pat to si Patty, for example. Kunwari, Patricia pangalan niya, nickname niya is Patty, di ba? Makinig ka, kunwari ako yung nag apply Tingnan mo kung may chance ba si Ian bigyan ng chance para sa interview. Tingnan niyo to Hi there, I'm Ian and I'm the virtual assistant you're looking for. You see, I've invested in a virtual assistant program to learn effective ways of managing my clients' to-do list from anywhere. So I was trained by VA Rockstar Academy here in the Philippines. And I learned how to one, schedule appointments and meetings, two, answer emails and calls, three, organize calendars and files, and four, I know how to book travels. I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. So let me help you grow your team. Count me in, and I can start right away for you. What do you think? Bibigyan mo ng chance? Hindi. Bibigyan kanila ng chance para sa initial interview o hindi? Ako lang po gumawa nito. Wala akong script na kinopyahan. Kahit kaninong HR pa yan, ako lang nag-imbento niyan. Pero ang pinakita ko dyan, uy, i-hire mo ko. Ito yung skills na alam kong gawin. Tapos may call. Sa tingin nyo, bibigyan nyo ako ng chance o hindi para sa initial interview?
Puwede rin sa Canva, yes, you can do it with Canva as well. Pero I'm not kidding, yung nagsasabi kanina na takot sa Loom, yung takot sa Loom video, yung magre-record, pero kunwari na-memorize mo 'tong script na 'to, kasi VA ka, eh, 'di ba, na-memorize mo siya. Bibigyan mo ba ako ng chance as a virtual assistant para sa interview? Uy, marunong naman siya mag-schedule ng appointment, marunong siya mag-answer marunong siya mag-organize ng calendar and files. Pero wag mo sasabihing mag-a-apply ka lang as virtual assistant. Mas maganda pa rin binanggit mo. Bakit? Sa 'pag napanood nila yun, uy, check, nagme-mental check yan sila, eh, may checklist yan sila. Sinabi niya 'to, marunong siya. Pero inamin mo rin, I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Let me help you grow your team. Count me in. I can start right away. Tama hindi? Sa tingin nyo, bibigyan nyo ba, may chance kayo, may laban kayo o wala? Type nyo nga kung may laban. Type nyo nga kung may laban kayo. If you say it that way, may laban o wala? Kasi, kahit sa video, pinakita mo yung skill set mo. Minention mo yung skill set mo. 'Di ba? So that's how you do it. Okay ba yan sa inyo? Kasi ganun talaga ang labanan. Walang mag-hire sa taong walang experience. Hindi, meron coach, alam ko. Alin, 1 to 2%. Sa bawat 100 employers, 1%, 2% lang yung gustong mag-hire sa'yo dahil wala kang experience. Kailangan, kaya mong i-communicate sa kausap mo na, huy, may experience ako. Sa totoo, kahit wala pa. Pero dahil the way you talk, the way you deliver, the way you communicate, may experience ako. Gets nyo ba yon mga bossing? Gets nyo ba? Kasi ganun talaga ang labanan. Hanggat di mo nagigets yan, matatagalan ka makakuha ng gig. Kasi dun, di ba, nakatutok. Ito pa, maganda. Tinanong ka niya, can you tell me something about yourself? Ito na rin yung sabihin mo. Di ba? Kapag tinanong ka, can you tell me something about yourself sa interview? Memorize mo yan. Okay ba yan sa inyo? Guys, ang Loom libre. Okay? Libre yun. Pwede ka mag-record up to 20 to 25 videos. Bawat video, 5 minutes. Eh, coach, 1 minute lang yung video ko. Okay lang. You don't need to record 5 minutes na ima-maximize mo. Kahit 1 minute lang, record mo. Ako, ginawa ko nga sa Loom nun, siguro nakasampung record ako kasi hindi ako happy. Parang sa simula, like, hi there, name ganito. Ay, shicks, gumanon ka, nagkamali ka. Stop mo. I-erase mo. Start ka ulit ng recording. Hanggang ma-perfect mo. Willing ka ba ibigay mo yung best mo na 1 minute na video? Eh ano ngayon kung mag-take 5 ka, take 10, take 20? Parang artista eh, no? Take 1, take 2. Di ba ganun yung sa mga artista? Yung parang pag nag-shooting. Okay lang. Kasi you want to deliver, yung isasubmit mo, yung video na 1 minute, talagang maayos yung pagkakasabi mo. Pwede ka nga mag-record muna na practice eh. Sige nga, ang i-record ko first 10 seconds lang. Tingnan ko nga kung yung dating ko. Does it make sense? Uy, okay ah. Okay yung first 10 seconds. I love it. Sige nga, i-record ko to first 30 seconds. Tingnan mo, ay shikes, pangit dito sa pang 25 seconds. Baguhin ko to, ulitin ko hanggang ma-perfect ko. 'Di ba? Ulitin mo. Kasi pwede mong i-record then i-delete mo. Pwede ring ni-record mo, i-keep mo siya. Tapos mag-record ka naman ng pangalawa. Kasi up to 20 to 25 videos nga sa Loom, 'di ba? Pwede po 'yon. Okay ba 'yon? Ulitin ko ah. Etong script na 'to, pwede mo 'tong gamitin sa Loom video. Pwede mong gamitin sa cover letter. Pwede mo 'tong gamitin pag tinanong ka, can you tell me something about yourself? Gets hindi? Pwede yan. Mas malaki yung chance mo pag gano'n.
Goods ba tayo? So, ganun po siya ha. Let's go with the next one now. Asan na nga ba yun? Yung PowerPoint presentation ko. Let's go with the next one now. Eto na tayo. Yung how to pass those interviews. Goods na tayo sa Loom, mga bossing. Goods na ba tayo sa Loom? Okay, let's go with the next one. Eto tayo sa next one. Before the interview, okay na tayo sa Loom. Doon tayo sa resume and cover letter mo. Okay lang ba yun sa inyo yung cover letter? Yun na yung Loom script din? Goods na tayo doon? Hindi ka na mag-iisip ng cover letter. Di ba cover letter, yun lang naman yung application letter. Kasi old school ako dati, wala namang cover letter. Application letter lang din yan eh. Di ba? Correct. Tapos, yung sa resume, ilagay mo ang skill set mo. Ilagay mo sa resume. 'Di ba? Example po 'to ah. Oh, 'di ba bigla akong ay, ano nangyari? Ini-stop ko ba ang presentation sa mukha eh? Oo. Ayan oh, tingnan niyo. Hold on, hold on. Oh, tingnan niyo ah, magdo-draw ako. Guys, oh dito sa resume. Oh, 'di ba? Ito ka, picture mo dito. Oh, 'di ba? Dito, skills. Ilagay mo dito. Kunwari lang to ha, Google Ads ng example ko sa inyo. Anong skills mo sa Google Ads? Build campaign, optimize campaign, keyword research, bidding strategies. Tapos, conversion tracking, Google Analytics, Google Tag Manager. Isang tingin lang nila, Shix, marunong siya. Kita kagad nila yon. Does it make sense? Does it make sense? Tapos dito, sabihin mo yung kaya mong gawin. Yung iba pang kaya mong gawin. Yung parang paragraph style naman to. One sentence, two sentence. Sasabihin mong gano'n na kaya mong mag-build ng campaigns na search campaign, display, gano'n na part, 'di ba? Display, PMax, ganyan. Tapos sasabihin mo kaya mong tapos ano, nag-undergo ka ng training, rigid na training with Coach Ian Bailio, ganun na part. Tapos may mga AMA sessions pa. Tapos marunong kang mag-install ng ano sa WordPress, sa mga ganun na case. Nagigets nyo? Yun lang ang titingnan nila, yung pinaka-skills. Alam ko dito yung mga ano na, sa ang mga company ka nag-work dati sa bandang baba. Pero eto na part, eto ang importante, yung skill set mo. Hold on, change ko nga yung color. Yung dito, nakikita nila, sinulat mo lang. Marunong ka mag-campaign build, mag-optimize, keyword research, bidding strategy, conversion. Yun, kasi yun ang hinahanap nilang skill sa'yo. Tapos dito, nag-mention ka lang ng ano mo, yung basta konti, in-expand mo pa. Parang sentence na style. Yun lang yung pinaka gaganon lang yan sila, isang tingin lang, okay to, ito yung taong hinahanap natin. Okay po ba yan sa inyo? Ha? So, kunwari, kung copywriter ka, anong sasabihin mo? I-enumerate mo lang talaga. Does it make sense mga bossing? Yung sa resume din. Before the interview to lahat ng ginagawa natin dito, the ultimate goal is just to get that initial interview. Yun lang muna. Huwag mong iisipin kung ma-hire ka o hindi. Wala lang. Yun lang ang goal. Just to get the initial interview. Pag in-schedule ka naman ng final interview, the goal is to pass the final interview. Huwag mong iisipin kung ma-hire ka o hindi. Huwag ka attach sa result. Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun? Yes. So that's it, ha? Okay, let's go with the next one. Okay na ta. Ito na yung sinabi ko sa inyo, gawin nyo itong cover letter. Itong cover letter na to. Yan na yun. Yan na rin yung application letter mo or cover letter para hindi ka na masyadong nag-iisip. 'Di ba? Next. Tapos na tayo sa resume. Hypothetical portfolio. Ito yung isa sa pinakagusto ko. This is a case study, true story to. Talagang, ano ibig sabihin ng hypothetical? Ito na lang ang muna kong tanong sa inyo. Sino dito ang wala pang experience? Sige nga, gusto mo mag-freelancing kaso wala kang experience. Type mo nga dyan, no experience. Or i-type mo virgin.
When I mean virgin sa freelancing type mo nga dyan, virgin. No experience. O ayan, no experience. O virgin ka. O, di ba? O, ano yun? Virgin na virgin. Ay, sorry. Ganun, no experience. Di ba? I-indicate mo. Ay, hindi. I mean, kailangan mo ng hypothetical portfolio. Di ba? Kasi yung mga clients mag-aano talaga, oh, di ba si Arthur, 40-year-old na virgin sa freelancing. Do, di ba? Ayun, no experience. So ngayon, eto na. Tingnan nyo guys ha. This is an example of hypothetical portfolio. Tingnan nyo to ha. This is John Mark. O, ayan yung website oh. Mamaya, bibigay ko na sa yung link ng website. Ang tawag dito, portfolio niya sa Google Ads. Ito yung mga portfolio niya. Kasi yung mga Google Ads students ko, sabi ko, gawa kayo ng campaign. Practice kayo mag-build ng campaign. Pili kayo kahit anong website gusto nyo. Gawa kayo ng campaign. Pero wala pang client si John Mark Wala siyang client. Okay, eto na ngayon. Kakopy ko tong link. I-paste, i-ano nyo to buksan nyo to para guide nyo. Dun sa chat box Okay. Sige nga, buksan nyo. Maganda tingnan o hindi? O, ako din bubuksan ko para makita natin lahat. Tingnan nyo to Let me show you. Nabuksan niyo na, mga bossing? Nabuksan niyo na yung portfolio niya? Hypothetical yan, wala siyang client. Pero sabi ko, gawa kayo ng campaign. Ayan, gumawa siya ng campaign. O, nakikita niyo yung screen ko? O, sige, tingnan niyo pipindutin ko. Pinindot ko to. Anong nakita? Aba, si John Mark, gumawa siya ng campaign para sa mynorthdental.com. Ito pa Ayan mga campaigns na ginawa niya. O, di may portfolio na si John Mark. Gumawa rin siya pa ng eto sa cabinet painting services. Tingnan natin. Meron siyang ginawang campaign. Ayan Pag nakita sa portfolio, okay to nakikita niyo hindi? Alam ba ni client? Alam ba ni client na ano siya? Meron na siyang client or wala pa? Hindi. May portfolio siya. Gets niyo hindi? Anong nangyari kay John Mark? Dahil dyan ganyang ginawa niya na hypothetical portfolio tawag dyan Okay. Ito nangyari sa kanya. Hinire siya. Nung December lang to na-hire Bago lang, December lang, last month. Tapos, ano nangyari, coach? In-invite siya ng company, pinadala siya sa Manila, may pa-award at pa-hotel accommodation pa. Di ba? Nakikita yung message niya dito sa baba. May award, eto siya. Hinire siya, may picture-picture pa siya. O, di ba? Meron pang ganto, parang plaque na binigay sa kanya. Kasi taga Cebu siya. Pinadala siya sa Manila. May pa-award pa at hotel accommodation ng company. New hire lang siya. Ay, sorry naman. Kasi, sorry. Hindi pala ako nag-change ng ano, no? Ito po si John Mark. Ito message niya, may pa-award pa at hotel accommodation. Nakikita nyo? Hinire siya. Baguhan siya. Wala siyang experience sa Google Ads. Nagigets niya na? Ayan That's what happened to him. Last month lang yan, syempre. Ito matindi. Ipapadala siya ng client niya. Was it Indonesia or Malaysia? Sorry, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko. Parang Indonesia ata. Ipapadala din siya ng company doon. Google Ads students ko yan. Bago lang din. That's what happened to him. That's all because isa yan sa naging ticket niya, yung hypothetical portfolio na yan. Nagigets niyo na mga bossing? Hindi. Kasi baka ganun ka Ay, wala pa kasi akong wala pa kasi. Hindi. Kaya pag nagsabi siya, sige, can you submit your portfolio? Kahit dun sa Canva na ginawa mo. Okay ba yan sa inyo? Does it build you confidence now? Oo, kaya pala, no? Kasi totoong nangyari to Ang dami kong students
na walang experience sa Google Ads. And yet, they got hired. Kahit nga sobrang basic pa na setup, hindi nila alam eh. Pero na-hire kaagad sila. Kasi if you know how to project yourself as an expert, kaya mong i-project na may experience ka. Pero hindi po 'to yung sinasabi na apply ka lang kasi wala ka namang experience. Hindi po, nag-aral ka. You work on your craft. Pero kahit nag-aral ka, 'di ba hindi ka naman gano'n kagaling? Bakit? Kasi wala ka pang actual client. Tama hindi? Hindi ko alam saan niya nakita yung client. I think a friend saw his profile kasi nag-optimize eh. Kasi ni-recommend ko yun eh. Hanggat di nyo nagigets din to na part, yung mag-optimize ka ng profile. Yung isang tingin lang sa Facebook, uy, nagigets nyo ba? Kasi meron to siyang pang personal account, meron din siyang pang business account. Pero the bottom line, isang tingin mo lang sa profile niya, okay to ah. Legit tong taong to ah. Nagigets nyo? Kasama kasi po yan sa package yung mag-optimize ka ng profile mo. Yung isang tingin lang, okay to, legit tong taong to. Gaganon kaagad sila sa'yo. Make sense? So goods na tayo dun sa portfolio ah. Huwag mo sasabing wala akong experience coach. Kasi nagawa nga ng walang experience ma-hire eh. Ang dami kaya nun, sa totoo. Goods na tayo sa hypothetical portfolio. Nire-ready natin to lahat kasi ang goal lang natin lahat ng to, kaya natin to nire-ready kasi gusto mo ma-interview ka, bibigyan ka ng chance ma-interview. Hindi. Hindi ka magpapaalam sa kanila na gagawin mo sila ng ano. Let me give you an idea. Example ulit to Google Ads. May nakita akong website. Ay, hindi, example to. May nakita akong customer. Potential customer. Nakita ko sa Google search. Oy, offeran ko to ng Google Ads service ko. Bago kami mag-meet, ang gagawin ko, gagawa na ako sa kanya ng sample na ads. Papakita ko sa kanya, uy, ganito magiging itsura ng ads mo pag nagawa ko na ha. Pero sa totoo, hindi pa ako na-hire ng taong yon. Tama, hindi. Na-imagine nyo ba? Hindi. Di ba hindi pa ako na-hire ng taong yon? Pero gumawa na ako ng sample na ads para sa kanya. Ako ilalagay ko yung sample ads ko dun sa portfolio ko. Eh coach, di mo naman naging client yun nga. Hindi nga. Pero gumawa ako ng ads, nag-prepare ako para sa company na to. Nagigets nyo? Gumawa ako ng sample ads. Ipapakita ko sa company, oh, ginawa ko to para sa inyo ha. Kahit hindi mo pa ako in-air, ginawa na kita ng ads, ganito magiging itsura. Ilagay mo dun sa portfolio mo. Bakit? Kumbaga, hindi mo kailangang sabihin na naging client ko to. Pwede mong sabihin, I've prepared this ads for this company. Nagigets nyo? Kasi nag-prepare ka eh. Para i-meet mo yung client na yan. Nagigets nyo? Guys, diskarte ang labanan dito ha. Huwag kayong magalit sa akin ha. Street smart ang ituturo ko sa inyo. Hindi ako magtuturo. Hindi tayo theory ha. Doon tayo sa totoong. Kung ano yung mas malaking chance na ma-hire ka. Pero sabi ko nga, anong turo ko doon nung Sunday sa mga students? Kapag may skill set ka, at least 60 to 70% ready ka na. Hindi mo kailangan maging 100%. 60 to 70% ready ka na. Siyempre, dapat may skill ka na ha. O yung ganun na part. Dapat, 60 to 70%, Gora bells ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Apply ka na. Ay, hindi coach kasi hindi pa ako ready. Kailangan maging 100% ready ako. Hindi ka magiging ready. Kahit 1 year, 2 years ka nang nag-aaral mag-isa sa sarili mo lang, hindi ka magiging ready. Kasi maiintindihan mo lang talaga ang Google Ads pag actual man ang may hawak kang client or account. Kasi doon na may data. Nagigets nyo? Okay ba yan sa inyo? Kasi kahit sa optimization, magmi-meet naman kami. Magmi-meet naman kami twice a week. May session naman kaming AMA sessions. Pwede ko nang pakita sa kanila doon, ganito mo i-optimize, ganito, ganyan. Kasi may client na sila. Pero nagka-client na muna siya. Nagigets nyo ba? Kasi ganun talaga. Pinag-uusapan natin dito, gusto mo magka-client, gusto mo ma-hire. Goods po ba tayo doon? Okay po tayo doon?
but you're gonna need a hypothetical portfolio kung wala kang experience. Pero kung meron ka din, eh mas maganda yon. Marami kang pogi points na mapapakita sa portfolio mo. Okay ba yon? Kasi ganun talaga ang labanan. Okay? Next. Before the interview pa rin tayo. O eto, medyo matatagalan tayo dito. Top 10 questions. Ito mas gusto ko kay kay ChatGPT. Sino yung nasa harap ng ano? Okay, ito yung conditions ko ulit ah. Ito yung conditions ni Coach Ian. Siyempre, i-interviewin ka. Malinaw hindi. Kunwari, today is Tuesday. Biglang meron kang natanggap na i-interviewin ka nila bukas, Wednesday, or sa Thursday, or this week. Magre-ready? Hindi. Magre-ready. Ang tanong, ready ka ba sa itatanong nila sa questions? Hindi. Hindi po, coach. Kaya kailangan, alam mo, ano yung possible na questions na itatanong nila sa'yo. Ito ngayon tanong ko, sino, dalawa conditions ko ngayon Number one, mabilis ang internet connection mo. Number two, may OLJ account ka. Hindi, kahit nga walang account, basta OLJ, pupunta tayo sa OLJ. Number three, may chat GPT ka. Okay ba yun sa inyo? May chat GPT ka na account. Sino dito? Type mo nga meron ako, sabihin mo. Kumbaga, either nasa PC or sa laptop ka ngayon, wag cellphone Tapos, bubuksan natin yung chat GPT. Tapos, bubuksan natin yung OLJ. Example lang to. Gem, si Gem Davao, feeling ko taga Batangas to. Di joke lang. O si Gem Davao, o sige. Can you share your screen? Huwag ka muna mag-share ng screen Iaano ko muna, i-add kita as co-host para makapag-share ka ng screen. Okay, stop presentation ako. Share your screen, Gem. Sige nga, share mo nga yung screen mo. Kailangan kasi ready talaga tayo sa mga tatanong nila Ayun, Davao del Sur po. Ito naman sige, sige. Bro, share your screen. Do you know how to, sige, wait sa. Coach, wait sa. Sabi niya, Coach, sandali lang Wait sa. Inom muna ako habang nagre-ready si Jem. Guys, are you learning? Are you learning right now? Kahit anong niche industry to kahit anong niche industry. Ipopost ko rin to sa YouTube para mapanood. Share nyo sa mga freelancers na kakilala nyo. Unsay na hitabo part? Ano na nangyari bro? Yun yung sabi ko. Unsa na nahitabo part? Ano na? Ano ni? O sige, share mo na yung screen mo. Click mo present now, then select entire screen. Wag yung Chrome tab, wag yung window. Entire screen ang piliin mo. Sige bro. Sige bro, sige bro, sige bro. Please share your screen. And for those Google Ads students, may AMA sessions tayo tomorrow, Wednesday. Okay. Si May pala to. Batikan pala to Joke lang. 350 per hour, pwede na yun. 'Di ba? Or 46,000 per month. Okay, mag-type ka ng job na gusto mo. Sige, add to ka sa kuan. Punta ka sa, sorry, sa anong job? Sige, type mo sa taas. Anong job yung gusto mong applyan? Kunwari, virtual assistant or I-type mo, search for job title. Ayan, type mo. Anong gusto mo? Example. O yan, virtual assistant muna. O sige, search na. Tapos, bukas na ba yung mo? Chat GPT mo? Okay. Sige, sige. Ready na O sige, sige. Alin dyan, yung totoong talagang trip mo applyan scroll down mo ngayon dyan, yung virtual assistant. Alin dyan yung gusto mong applyan? Sige nga po. Revenue Cycle Management Specialist. Malaki din pala yan, ano? Ano yan? Accounting pa dapat dyan. Okay din yan, 6 digit na.
$2,000. Hindi, depende sa'yo ha, anong gusto mo na job? Example. Oh, go high level. Anong skill set mo na virtual assistant na gusto mong applyan? Uy, foreclosure acquisitions, di real estate yan. Sige, sige. Meron ba? Anong klaseng virtual assistant? Graphic designer ka ba? Video editor? Although alam ko nakita ko kanina, cold expert. Cold call expert. Yung mga BPO dyan. Nakita niyo yan? No longer posted na pala eh. Office secretary. O sige, kunwari secretary muna. Ayan o, nakita ko sa baba. Ay, ano ba yan? Ba't question mark? Ay, walang ya. Mali. Hindi ko alam yan. Anong job? Wag yan, wag yan. Anong gusto mong applyan? Based, lahat dyan sa nakita mo, pili ka lang ng isa. Kunwari yung gusto mong applyan dyan. Diesel mechanic ba? Anong gusto mong applyan? Ayan, property specialist. O sige. Example lang to ha. O sige, o guys, meron akong prompt na ibibigay sa inyo. Okay? Sandali, you can stop the presentation nga muna ulit, Jem. Sorry hindi, ako lang muna sandali. Or hindi, stay ka na. Ayan, sige, sige, sige. Tingnan nyo to Sige, eto, guys. Di ba yung eto nung part top 10 questions, gamit ka ChatGPT or Gemini. Eto yung prompt. O, ibigay ko sa inyo yung prompt number 1 Ito yung prompt number 1. Si ChatGPT ang gusto ko kapag ganito kasi mabilis niyang naiintindihan yung sinasabi ko. Example lang to I have an interview tomorrow for the, kunwari, Google Ads Manager position. Or I have an interview tomorrow for the, kunwari, real estate acquisition specialist. Nagigets nyo? I-copy mo nga muna yan okay. Okay na. Pinakita ko na sa inyo yung prompt. Let me stop the presentation. Mag-share ka na uli. Jem, mag-share ka na ng screen mo ngayon. Yun yung prompt na gagamitin natin nasa chat box. Copy nyo yung mga bossing kung gusto nyo. Siyempre may interview ka. O sige, ano yan? Secretary ba to? Example lang. I-copy mo muna yung yung prompt na inano ko. Huwag mong i-enter I-copy mo yung prompt. Yung sa chat box. Lagay mo sa chat. Ayan. I have an interview tomorrow. Sige, sige. Yung simula doon I have an interview tomorrow for the position. What are the top 10 questions they will most... Guys, kaya yan na question ang tinanong natin kasi most likely, ay tatanong nila based sa job description nila. Tama, hindi? Based sa job post. Do you agree? Iba-ibang company, iba-ibang tatanong nila sa'yo. Pero syempre, yung itatanong nila related sa job post nila. Sige, copy mo yan. I-paste mo sa chat GPT. Pero, wag mo muna i-enter kasi ipipaste natin yung job position tsaka yung job post. Anong position yung ina-applyan mo? Scroll up. Anong ina-applyan mo? Property specialist. Oo. Property specialist na lang. Wag mo nang isali yung Cubao project. Kahit property specialist na position. Ayan, copy mo. Paste mo sa chat GPT. Wag mo muna i-enter. Yung position. Palitan mo yung position. I have an interview tomorrow for the, tanggalin mo yan. Sige, ito si paste mo. Hindi, I have an interview tomorrow as property specialist. As properties. I have an interview tomorrow i-edit ko dito, as property specialist. Tapos, ano yung job post nila? Di ba nakita mo yung copy-paste the job post? Kasi, most likely, dyan sila kukuha ng question sa'yo. Isali mo na yung pati yung qualification.
Ipro-promote yung Mega World Alphas project. O, maikli lang yung ano nila, oh. O, sige, yan. Palitan mo yung copy-paste the job. Yan, copy-paste the job post. 'Di ba? Sige, enter mo na. Sabi mo, uy, may interview ako bukas sa, ano yung 10 questions sa tingin mo itatanong nila sa akin? Doon sa 10 question na yon, bigyan mo nga ako ng 3 sagot. Di ba, kunwari ang first question, kita mo, why do you want to work as a property specialist? Ba't gusto mo property specialist? Pwedeng answer number 1 ang sabihin niya. Pwedeng answer number 2. Pwedeng answer number 3. Sige, scroll down. Sige, scroll down. Tell me something about yourself. E di ikwento mo na. Ikwento mo yung ano, yung cover letter. Yun yung sasabihin mo. How do you yan kasi ang titingnan talaga nila eh. Kasi what skills make you a good fit for this position? Nakikita nyo yung mga sagot guys? Bawat tanong, merong sagot. Pili ka kahit isa dyan. Yung madali mo lang sagutin, madali mo lang ma-memorize. Kayang gawin? Hindi. Guys, magbukas ka nga ng Google Doc. May, bukas ka ng Google Doc. Ayan. Ngayon, i-copy mo yung question number 1. CRM is customer relation management. Parang Salesforce, Zoho, yung mga ganun na case, Zendesk, yun. So, i-paste, hindi, i-copy mo yung first question. O sige, i-copy mo lahat from 1 to 10. Hindi, sige, i-copy mo lahat from 1 to 10 na question. Pati answer. Lahat. Hanggang sa 10. Hindi nakasama yung good luck with your interview. Sige, i-paste mo dyan. I-paste mo dyan. Okay. Koloran mo yung gusto mong answer sa number 1. Kunwari, sa number 1, alin doon yung trip mo na sagot, Jem? Guys, are you following? Nasusundan nyo ba? Oo nga no. Yung ganun na case. Ayan o. O, di ba? I-ready mo na ha. Pag yan ang tanong, why do you want to work as property specialist? Ni-ready mo na. Okay. Sunod sa number 2, anong gusto mo? Pinapakita, hindi natin to gagawin lahat ha. Gawin mo lang 1, 2, 3. Okay, sa number 2, what do you know about our company? Tama yon. Kasi Mega World sa SM, ganun na case. I-highlight mo lang, piliin mo. Gusto ko to nasagot kasi di ba? Mega World Alpha is known for its innovative prospects and its strong reputation. Malalaman nila kung nag-research ka o hindi sa kanila. Tama hindi? 'Di ba? Uy, kilala mo ba kami? O baka ngayon, 'di ba magaganon 'yan sila. How would you handle a difficult client? O 1, 2, 3 lang muna ha kasi binibigyan ko lang kayo ng example. Ready na? Ang tanong, mas madali na lang ba mag-memorize ngayon ng sagot? Kasi very specific siya based doon sa job post nila. O what strategies would you use to find new clients? How do you handle rejection? Kasi ganun talaga. Most likely. Okay ba yon? Yung 10 questions ang sinabi ko, pwede mo pang gawin yun. Can you give me an idea? Ano yung 20 questions na possible nilang itanong sa akin? Ready? Hindi, guys. Ready na kayo? Hindi. Okay, now, I have a suggestion for you. Jem, example ulito ire-ready ko lang si Jem. So far, ready na kayo hindi, sige, mamaya na lang. Nasusundan nyo, hindi, guys. Sa tingin nyo, mas prepared kayo sa interview, hindi. Kasi, uy, may question. Uy, alam ko rin ang sagot. Tsaka maikli lang. Ano ngayon? Example, 10 questions. Kaya mo bang in few hours, ma-memorize mo yung sagot ng 10 questions? Parang magte-take ka lang ng exam o parang magre-recite ka lang ng tula. Pero yan yung 'di ba? Nagigets niyo ba mga bossing? Kasi ganun talaga ang labanan eh. Para ready ka. Okay na.
Thanks, Jem. Yun lang muna for now. Basta gusto ko nakita mo yung okay na tayo dun sa top 10 questions, mga bossing. Can you stop the presentation? Ako naman muna mag-share. Pwede rin kayong magtanong kay Copilot. Pwede kayong magtanong kay Gemini. Pwede kayong magtanong kay Claude. Kahit sino. Pero, ano ang top 10 questions? Bigyan mo ako ng sagot na maikli. Yung easy to understand. Para madaling i-memorize, madaling i-deliver. Tama ba, mga bossing? Kasi, wag nating i-complicate. Kasi ayoko nga ma-mental block ka eh, di ba? Ina-avoid natin yung mental block. Ito na ngayon ang pinakamatindi. Okay? Di ba tapos na tayo sa top 10 questions? Doon na tayo sa mock call practice. Okay? Mock call practice na tayo. Ibig sabihin po, dito tayo magpa-practice kay Google AI Studio. Jem, doon sa chat box, i-type mo nga, may headset ka, wala? Yes or no? May headset ka or wala? May headset ka ba or wala? Okay. Ang next kong question ngayon sa inyo, sinong nakasabay kanina kay Jem yung ginawa niya? Meron bang ganon na kunwari, o sige, sino dito yung merong headset? Huwag kayong mag-alala ha, hindi namin maririnig yung boses mo. Pero may headset ka ba? Kasi dun ka magsasalita kay ano, they call this, magsasalita ka kay Google AI Studio. Sino dito nasa harap ng PC or laptop at may headset? Sige nga, type nyo nga. O baka nahiya na kayo. Huwag kayong mahiya. Walang hiya. Joke lang. Huwag kayong mahiya mga walang hiya. Sige nga, i-ano nga dyan. May headset. Okay. Laptop or PC gamit mo, Richie? Yes or no? PC. Pwede, pwede. Okay. Richie, eto ah. Let's go now with ikaw, i-add kita as co-host. Stop presentation ako. Can you share your screen? O guys, dito na tayo sa ano practice. 'Di ba kanina sabi niyo wala kayong ka-practice, nahihiya kayo, baka i-judge kayo. Sino dito yung gusto? O guys, makinig kayo. Lalo na yung sa nanonood nito. If you are an appointment setter or closer, o gusto mong i-improve ang skill set mo, practice ka kay Google AI Studio. Does it make sense? Kung ikaw, meron kang, kunwari, nasubukan niyo na ba to? Merong nag-book ng appointment na client sa'yo. Sa Calendly mo, ibig sabihin mag-i-strategy call ka. Tama? Strategy call or discovery call. Kaso, hindi ka pa marunong mag-strategy call. Mag-practice ka kay Google AI Studio. Gets niya mga bossing? Hindi. Gets hindi. Pangatlo, etong ikaw sa interview. Guys, pag na-gets nyo to, libre to, walang bayad, ay pagka-power. Hayahay ka. Hayahay ka. Mahahasa yung skill mo. Sasabihin ko sa kanya, uy, practice tayo. Appointment setter. Kunwari ikaw yung customer, ako yung appointment setter. Pero bago tayo magsimula, meron akong list dito, 10 klaseng personality ng customers. Ito. Gusto ko, sa practice natin na to, pretend na ikaw yung parang makulit na customer. Or ikaw yung customer na hindi kagad naniniwala. Nagigets nyo hindi? Mga, ops, bro, wag mo i-enter ha. Tanggalin mo yung prompt number 1. Ilagay mo yung position na ina-applyan mo. What are the top 10 questions? Tsaka ano yung job post. Nagigets nyo mga bossing? Does it make sense? Yan yung Google AI Studio. Kasagutan mo talaga yan. Para kang nakikipag-usap lang din kay, eto guys ha, if you have your phone, na-download mo si ChatGPT na apps, for example, sasabihin ko sa kanya, uy, practice tayo. Kunwari, customer, ikaw ang customer, ako yung appointment setter, or ako yung closer. Tapos bebentahan kita ng coaching ng product ko. Ready? Ako magtatanong sa iyo, ikaw sasagot. Pero ito yung personality mo. Ito yung persona mo as a customer. Goods ka ba? Sige, ready na ako. Okay, Mr. Customer, ganun na ako. Magpre-pretend ka na. Nagigets niya mga bossing, hindi. Sino ditong nagigets na?
Kasi ganun sa ChatGPT naman yon. Sa phone, pwede talaga kayong mag-practice. Iaano mo lang talaga. Magsasalita ka lang, "Hey, can you tell me ganto, ganto, ganyan?" Sasagot talaga siya. Magtanong ka. Tapos, bukas ka ng Google Doc, Richie. I-copy mo rin yung 10. Ayan na, bubukas siya ng Google Doc. O, tingnan nyo guys. Bubukas siya ng Google Doc. Ayun o, yung getting started mo. Pero ibahin mo lang yung ano, mag-create ka lang ng no. Yan, yung getting started. Sige, sige, kahit saan dyan, getting started. Okay, pindutin mo na yung file. Click ka ng new. Ayan o, i-paste mo na dyan yung kaninang 10, bro. Yan. O, di ba? Ito yung 10 questions. O sige, pili ka lang ng yung dyan sa 1, 2, 3 lang muna na question na. Alin diyang sagot gusto mo? Example lang. Tapos may headset ka bro ah. O sige. Hayaan mo, di ka naman namin maririnig magsalita eh. Sige, may headset ka. Ayan. Okay na, na-highlight na niya yung mga sagot niyang napili niyang sagot kunwari. Okay. Bro, doon sa pinakababa. Oh bro, doon sa pinakababa. Sige, sa pinakababa. I-copy mo yung question number 1. Tapos, i-copy mo yung sagot napili mong question. As answer pala. Ulit. 1, 2, 3 lang muna ha. 1, 2, 3 lang muna. Ulitin ko bro, nagigets mo? Di ba may 10 questions ka? Ang pagpra-practicean natin yung 1, 2, 3 lang. Kasi mahaba naman kung yung 10 questions sasagutin mo. Yung 1, 2, 3, copy mo yung question number 1, i-paste mo yung answer number 1 kasi pinili mo yung answer number 1 eh, di ba? Sige, paste mo sa baba. I-copy mo rin yung question. Copy mo yung question number 1, tapos na-paste mo na yung answer. Sige. Akyat ka dun sa number 2, tapos copy mo yung question, then i-paste mo rin yung ano. Live ko tong naisip lang na actual kasi hindi ko to ginawa sa ano eh. Kasi ang ginagawa ko sa Google AI Studio, ano yung kumbaga practice tayo, salitan lang kami, sagutan. May iba tayong experiment na ipapagawa ko kay Google AI Studio. Ayan, number 3, how do you test and optimize ad copy? Ganun lang, tapos yung answer din. Ayan, already na tayo. Sample lang to Ngayon, yung number 1, lagyan mo nga ng word na question, parang question number 1. Hindi, yung number 1, lagyan mo ng word, hindi. Sa baba bro, katabi ng number 1, lagyan mo ng question. Question. Question number 1. Parang ano, Miss Universe, you know. Question number 1. Okay, ganun din gawin mo sa question number 2. Question number 2, ganun din sa number 3. Okay, tingnan nyo pupunta tayo ngayon bro sa Google AI Studio. Puntahan mo yan. Sige, punta ka sa Google AI Studio. Libre to guys walang bayad. Ito yung magiging kapraktisan mo. Magtatanong siya, sasagot ka. Magtatanong siya, sasagot ka. Ayan Google AI Studio. Libre to Okay. Sa left side, tandaan nyo to guys Google AI Studio. Pumunta ka sa Stream Real Time. Punta ka sa Share Your Screen. Share Your Screen. Bro, sa gitna, merong share your screen ng stream real time. Di ba may talk to Gemini? Show Gemini, share your screen. Punta ka kay share your screen. Chrome tab lang. Chrome tab lang. Piliin mo. Tapos yung untitled document. Share. Okay.
Tanungin, magsalita ka na ngayon, sabihin mo, pindutin mo yung mic, pindutin mo yung mic, balik ka doon sa ano, pindutin mo yung mic. Ayan oh, yung stream. Live na siya. Allow visiting this site. Bro, i-approve mo muna yung permission sa taas. Ayun oh, use your microphone. Okay, pindutin mo. Sige nga. Hey, can you see my screen? Sabihin mo sa kanya, hey, can you see my screen? Can you tell me what do you see on the screen? Sabihin mo muna. Nakikinig yan sa'yo, sasagot yan sa'yo. Bro, nagsasalita ka na sa headset mo? Hindi siya nagre-reply sa'yo? Sumasagot yan. Hindi bro. Sige nga, pindutin mo yung ano, pindutin mo yung X sa stream live. Stream is live, i-X mo. Okay, start new stream. Sige lang, start new stream. Share your screen. Doon tayo sa document mo na merong mga questions. Chrome tab bro. Untitled document yun. Wala ka pang pinangalan dyan eh. Sige. Hey, can you see my screen? Sabihin mo kagad. Hey, can you see my screen? Sumagot ba siya o hindi? Sumagot. Okay. Here's what you do. Instruct mo lang siya, guys. Kaibigan mo siya. Sasabihin mo, hey, let's do a mock interview. Read one question at a time. Can you read question number one, then I will answer it. Then read question number two, then I will answer it. Then read question three, then I will answer it. Yun yung sabihin mo. Nag-read ba siya ng question number one, bro? Then after reading question number one, ikaw ang sasagot. Magsalita ka. Yung hinighlight mo na yellow kasi yan yung sagot mo eh. Hindi namin naririnig yung usapan niyo, bro ah. Pero sige lang. Is it working? May sumasabay sa inyo, guys? Wala. Nagsalita na siya. Nagsalita na ako, coach. Tinanong ba niya yung question number one? O guys, kasi eto siya, robot to nakausap nyo. Kapag marunong ka mag-instruct sa kanya anong gagawin, gets niya yon. Sasabihin mo lang sa kanya, uy, tanungin mo nga sa akin yung question number one, sasagutin ko to. Ikaw babasahin mo yung number one, yung ano, I begin with in-depth research. Sige, tanong mo naman sa akin question number two. Tinanong niya sa'yo. Sagutin mo. I test different ad formats. Ang purpose nito, nahasa ka sa interview, nasasanay yung pandinig mo, paulit-ulit tinatanong ka niyan. Nasasanay ka rin magbanggit yung com skills mo. Sabihin mo, I monitor engagement metrics like CTR and conversion rates. Oh, we are doing it now. Okay, very good. Bro, effective hindi. Does it work? Does it work yung instruction mo? Hindi lang natin na, oh, very effective. Oh, guys, may nakasabay ba sa inyo or wala? Punta ka dun sa stream. Hindi, punta ka dyan bro sa stream. Dun sa Google AI Studio. Guys, nag-uusap yan sila. Tinanong niya yung question, sinagot niya. Oh, nakita nyo? Kagaya niya, yung tinanong niya, please ask me question number one. Ganun lang yan, nababasa niya yan mga bossing. Sabihin mo, ask me question number two. Ask me question number three. Magsasalita siya, ikaw sasagot. Para sinasanay mo yung sarili mo, yung com skills mo. Does it make sense mga boss? Tsaka recorded yan ha. Pwede mong i-download yung sagot mo. Para mapakinggan mo. Uy, medyo, ano ba to? Bakikaw, awkward yung sagot ko. Yung ganun na case. Nagpa-practice kayo niyan mga boss. Kaya itong share screen ang unang ginawa ni Coach Ian kasi
Kaya niyang basahin yung Google Doc mo. Kaya niyang basahin. Kaya nga niyang i-analyze yan eh. Kunwari meron kang ano, hey, can you tell me ano, paki-analyze nga na itong Google Ads campaign na to. Bigyan mo ako ng solution. Kayang i-analyze niya. Gets? I-X mo bro. I-X mo bro. Pwede rin ganito. Sige. Start new stream. O, start new stream ang pipindutin mo. Yung Talk to Gemini lang. Ang Talk to Gemini, wala siyang nakikitang ano. On the spot mo lang sasabihin, uy, mag-mock interview nga tayo. May interview ako mamaya as Google Ads Manager. Tanungin mo nga ako ng mga 10 questions na pwede nilang itanong sa akin. Yun lang. Tapos bigla na siyang magtatanong. Tapos sagutin mo. Magtatanong uli siya, sagutin mo. Eto, wala siyang reference na itatanong sa'yo. Bahala siya kung anong tanong niya sa'yo. Kasi wala siyang nakikitang document. Pero yung kanina, ginaid natin siya. Uy, eto yung mga tanong tapos ako yung sasagot. Yung highlighted in yellow. Huwag mong basahin yung yellow Ganon. Talagang parang kaibigan mo siya. Magpa-practice kayo. Okay ba yan sa inyo mga bossing? Talagang magpa-practice kayo ng interview. Tatanong siya, sasagot ka. Tatanong siya, sasagot ka. Bro, sige nga sabihin mo sa kanya, let's do a mock interview. Let's say I'm applying for a Google Ads Manager position. Can you ask me questions? Ganun yung mangyayari. Sige bro, gawin mo ngayon, Richie. Alam ko hindi nila naririnig yung usapan niyo Walang nakakarinig sa amin ng usapan niyo. Sabihin mo nga, can we do a mock interview? You're the interviewer, I'm the applicant. The position di ba? Ayun na, sasagot siya. Sasagot siya sa'yo, mga bossing. Sige bro, magtanong, sige, tanungin ka nga niya. Sige nga, pang Google Ads na tanong. O di ba nag-agree sila? Sure, I can do that. I will be the interviewer and you will answer my questions. Are you ready to begin? Yes, okay. My first question is, what is your greatest strength? O di ba? Google, generic lang siya. Siya bahala mag-iisip ng itatanong sa'yo. Yung kanina, may guided question. Yun lang talaga tatanong niya kasi sinabihan mo siya, basahin mo to Tapos yun lang. Kita nyo guys? Anong next niyang question? What would you say is your greatest strengths okay, so considering you're applying for, what would you say is your greatest strength? Sige bro, sagutin mo muna nga. Anong greatest strength mo sa Google Ads? Kahit ano. I'm good in building campaigns. I know how to optimize. Ganon. Sige, sige. Tapos tingnan natin yung next question. Magtatanong siya sa inyo. Sasagot ka talaga. Hindi niya kayang mag-comment sa answer. Hindi, pwede mo ring tinangin, how did I go with my answer? Pwedeng ganon. Magbibigay siya ng feedback. Uy, gaano ako kagaling dun sa question number 2? Ganon. Tapos meron na naman siya. Can you describe a specific time you improved Google Ads campaign and what results you saw? Nakita mo yon? Nagtatanong na siya. Tapos sasagot na naman si Richie. Richie, tanungin mo nga siya, how did I go in my answer? Parang ganon. Magtatanong ka lang. Magbibigay yan sa inyo ng feedback, guys. Pero siya ang mag-iisip ng tanong. Kasi ito, talk to Gemini ito eh. Yung kanina, ikaw ang mag-iisip. Meron ka ng guide sa kanya. Uy, tanong mo sa akin itong mga tanong na to para masanay ako sa sagot. Guys, are you learning? Alam ko medyo kakaiba to sa inyo kasi this is something new. Pero gawin nating best friend yung AI para makapag-practice ka. Eto may 24/7 ka nang pwedeng pag-practicean. Huwag kang matakot sa English mo. Hindi ka niyan aanuhin. AI lang yan. Pero galingan mo. Ibigay mo yung best mo. Should we move on to the next question? Richie, nagbigay ba siya ng feedback sa'yo kung gaano ka kagaling sa pagsagot mo ng question? Tingnan niyo tinanong ni Richie kanina. Anong sagot ni AI? You gave a good general answer to the first question. However, it would be better if you provided specific example to back up your claim. Nakita nyo?
So you also had a small hesitation while responding to the second part of my first question. But it was not very noticeable. Hindi masyadong halata, pero na-notice niya. Nagigets niya mga bossing. My feedback, tutulungan ka niya. I don't care kung anong gusto mong applyan. Copywriter ba, virtual assistant, pwede ka na mag-practice. Yung sinasabi mo, kaya ka natatakot kasi hindi ka nag-practice, sumalang ka ng interview kagad. Tapos, kailangan mo na lang magsalita, kailangan mo na lang sumagot out of the blue kung ano yung maisipan mo. Pero eto, kung nahasa ka, nakapag-practice ka, you can do this. Gets na mga bossing? Pwede nyo tong gamitin for strategy call. Mag-practice kayo. Oy, pretend you're the customer. Ako mag-strategy call tayo. Yung service na ina-offer ko, Google Ads. Then I'll start asking you questions. Tama, hindi? Yan na yun ngayon ang sasagot. Magpre-pretend na siya ang customer. Are you learning, guys? Sagutan to. Totoong magsasagutan kayo ng ano. Dinahasa ka na ng skills mo. Okay, Richie, done na tayo. Can you stop the presentation? Kasi hindi namin wala kaming narinig kahit isang word dun sa usapan niyo. Pero sino dito medyo nagigets na yung mangyayari? Guys, para masanay ka, para mahasa ka. 'Di ba lahat ng ginagawa natin dito, I want to increase your chance passing those interviews. Mas prepared ka. Goods tayo doon? Okay. So, let's continue. Kasi andun pa rin tayo sa before the interview. Wala pa tayo sa during the interview. Pero don't worry, matatapos na po tayo mga bossing. Pero nag-i-enjoy naman kayo Nag-i-enjoy naman kayo. Hindi kasi magagamit nyo to. Oo. Pag na-hire kayo, sabihin nyo sa akin Ko-congratulate ko kayo. I-announce natin yan sa buong mundo. Kasi, in-apply mo yung natutunan mo. Hindi ka gagaling hanggang di ka rin magpa-practice. Promise. Practice lang yung labanan nito. Okay? Let's continue now. O, di ba? Ito yung prompt. I have an interview tomorrow for the position. Ay, eto. Sa Gemini ito. Pero ang Gemini kasi, ito para to sa Gemini. I have an interview tomorrow for the kunwaring position. Let's do a mock interview. You're the interviewer and the applicant. Hindi. Ito rin. Ito yung sa pang to. Google AI Studio nga to. Pwede mong sabihin to. Gets nyo ba? Kahit anong position yan kahit anong position yan i-screenshot nyo yan at ibibigay ko naman sa inyo yung prompt na to. Para sa Google AI Studio to Pang Google AI Studio to. Pwede mong sabihin sa kanya. Hindi prompt pala, instruction mo. Oy, may interview ko bukas para sa virtual assistant position. Mock interview nga tayo. Ikaw yung interviewer, ako yung applicant. Yun na. Okay? So, goods na tayo dyan. Proceed na tayo. Oo. Guys, let's go here. Mabilisan na lang to. So, yun yung before the interview. Sa tingin nyo, after doing this, before the interview, medyo confident ka na ba ngayon? Medyo confident ka na kasi handa ka. Etong top 10 question guys, ang suggestion ko dito, wag yung uniform questions lang dapat galing sa job post nila. Kasi most likely doon talaga sila kukuha ng question sa job post nila. Okay? O di tapos na tayo sa before the interview. Punta na tayo sa during the interview. Okay? During the interview na tayo during the interview. Ito. During the interview, set the interviewer's expectation. Ulitin ko. Sino nga uli dito? Yung takot mag-English? Kasi natatakot sila baka i-judge sila ng age ng talent acquisition. Oh, recorded to bro. Recorded to. Di ba? Set mo yung interview's expectation, yung interviewer. Di ba hindi ka magaling mag-English? Let me ask you this. At video editor ka. Kunwari lang to ang skill mo video editor. Does it mean dapat magaling ka rin mag-English, magsalita ng English? Yes or no? Yes or no? Yes or no? No. Ulitin ko. Web developer ka. Kailangan ba magaling ka rin mag-English? Hindi. Kasi web developer ka.
Tama, hindi? Non-voice ka. Ang trabaho mo, chat support. Kailangan ba magaling ka mag-English magsalita? No. Medyo nagigets niyo na ngayon? So, okay lang, hindi ganun kagaling yung English mo. Ganito ang sasabihin mo. Set the interviewer's expectation. During to the interview, kunwari give me a name. Sige nga. Sige, give me a name. Kahit anong name. Kunwari siya yung mag-interview sa akin. Si Clark. Okay, tingnan mo si Clark yung mag-interview sa akin. Sino ba to? Si Superman ba to? Si Clark. Okay, ito Set interviewer's expectation. Hey Clark, just want to let you know, I'm not that good in English, but you can count on me when it comes to video editing. Gets hindi? Kaya mo bang sabihin yon? Bago mag-start yung magtatanong siya sa'yo, tell me something about yourself or ganon. Bago yung 10 questions or 5 questions, kahit ano pa yan, sabihin mo, hey Clark or hey first name, just want to let you know, I'm not that good in English, but you can count on me when it comes to web designing. Kaya nyo bang sabihin yun? Hindi. Para kahit yung English mo hindi masyadong maintindihan. Hindi rin kailangan sa bookkeeping. Bakit? What you do is just crunching numbers, di ba? Excel file naman yan or zero or 'di ba or mga Intuit ang pinag-uusapan di ba? Pero you just have to make sure your English is understandable. Gets nyo ba? Ganun lang din sa Google Ads, guys. Kailangan naiintindihan nila yung sinasabi mo. You can get the message across. Okay ba 'yon? Kasi ganun din sa Google Ads Di mo kailangan magaling mag-English Pero conversational nga. Kahit ba Carabao English ka na gets ba kita? Baka hindi rin. Simple na nga yung ginagamit mo, simpleng English ka na, pwede. Kasi social media management naman di ba? Ang social media management, hahawa ka lang naman ng kunwari FB account niya, or TikTok niya, or Instagram niya. Hindi ka na magsasalita Hindi ka na makikipag-usap sa phone. Gets niyo ba mga boss? Kaya niyo bang sabihin to o hindi? Para, ang maganda nito, kahit awkward ang English mo, hindi sila na-frustrate, hindi sila na-disappoint. Sinet mo na kasing expectation nila. Siyempre, ang may edge nito, yung mga may background sa BPO. Siyempre, kung BPO ang a-applyan mo, ay hindi pwedeng hindi ka marunong sa English. Tama, hindi. Pero, hindi related dun sa position na ina-applyan mo ang com skills mo. But you need to have conversational skills. Okay? Goods na tayo doon? Yun ang panlaban kung hindi ka magaling sa English. I-set mo yung expectation nila. Or, hey Clark, before we start, di ba? Dagdagan ko na to para solid na talaga. Hey Clark, sabi ko sa inyo, gusto kong ma-increase yung chance na ma-hire kayo. Oh, before we start, just want to let you know, di ba? Ay, sa mukha Ayan na. Ibaba ko lang to. Can you do it? Kaya ba? Doable o hindi? Guys, type nga kayo ng 1 kung doable. Kaya nyo bang execute? Oo naman. Kaya yan. Hey Clark, before we start, kahit ganito nga lang parang, hey Clark, before we start, just want to let you know, I'm not that good in English, Ganun I'm not that good in English, but you can count on me when it comes to graphics design. I'm good in what I do. Pwedeng ganun. Sasa, that's okay. Gaganon yan sila. I'm fine with that. Thanks for letting me know. 'Di ba? Goods na tayo doon. Okay, let's go na sa next. Sunod, don't talk fast. Nakita niyo ako magsalita, binagalan ko lang. Kasi
Para understandable, hindi ka na nga magaling mag-English, bibilisan mo pa. Eh kung hindi ka magaling mag-English at bibilisan mo pa, you have the tendency like you're eating your words. Parang kinakain mo yung 'di ba? Hindi nila magigets 'yun. Wag ka mag don't talk fast. Ganito lang, you set the interviewer's expectation. Don't talk fast. Kahit ganun lang na pacing, kahit hindi ganun ka sobrang bilis. Sunod, smile ka sa camera. Kasi 'di ba kausap mo siya? Or once in a while, tingin ka sa camera kung nasaan yung camera. Para nafi-feel nila nakausap mo talaga sila. Okay ba 'yon? 'Di ba minsan kasi nakikipag-usap tayo sa kanila, kunwari sumulpot, 'di ba kunwari eto makinig kayo, magdo-drawing uli ako. O 'di ba eto yung laptop, andito yung camera, 'di ba andito yung camera. Nakikita nyo? Pero yung kausap nyo, dito sumusulpot yung mukha niya. Tama hindi? Dito sumusulpot yung mukha niya. Diyan sumusulpot. Diyan ka nakatingin sa kanya, 'di ba? Once in a while, tumingin ka sa camera. Para parang personalize. Nagigets nyo? Tingin ka rin dito once in a while. Hindi pwedeng puro nakatingin ka lang dito sa kanya at tinitingnan mo yung reaction niya. Tama ba? Pwede rin nandito yung mukha niya. Pwede rin nandyan. Yung sa Zoom, pwede rin dito lang. Nagigets nyo ba? Minsan nga sa interview, naka-off yung camera nila. Ikaw lang yung naka-on. Mukha mo lang nakikita mo. Tapos, tingin ka pa rin sa camera. Gets nyo ba mga bossing? Gets nyo ba? That's it. Smile ka once in a while sa camera. Tingin ka doon. Tapos, eto na part, try to remember the questions. Hindi. What I'm trying to say here, try to remember the questions na di mo nasagutan. Ulitin ko sino dito yung gets nila? Minsan, in-interview ka ngayon, sa first interview, hindi ka pumasa. Alam mong sumablay ka, meron kang isang question na sumablay ka. Nagigets nyo? Dahil hindi mo na sumablay ka dun sa question na yon, tandaan mo yung question na yon. Ilista mo. Hanapin mo yung sagot sa question na yan. Para sa next interview, lumabas uli yan, mas prepared ka na. Sa interview number 2. Tama hindi? Tama po ba? So, ganun po yung gagawin natin. Okay din yon. Parang gusto kong tingnan yung camera kaya sa reaction nila. Correct. Pero try to remember the questions. Bakit? Kasi sa susunod na interview, mas expert ka na. Alam mo na, pag na-encounter mo yung next question na, yung question na yun, hindi mo nasagutan, confident ka na. Totoo to sa mga Google Ads students ko. Dati, hirap siyang pumasa sa initial interview. Nag-practice siya. Aba, nakakalusot na siya sa initial interview. Pumupunta na siya dun sa final interview. Nagigets niya, guys? That's a win. Win yun. Tama hindi? Kasi dati, hanggang initial lang siya lagi. Ngayon, pumapasa sa final na. Siyempre, mahasa ka rin sa final interview. Tingnan nyo to Akala nyo minsan, para to get the job, kailangan nyo ng shortcut. Sometimes, the long cut is the shortcut, guys. Ang pinapakita ko sa inyo, long cut naman to 'Di ba? Long cut to. Aaralin mo, magpre-prepare ka. Pero mas nag-i-increase yung chance na i-hire ka. Kasi pinagandaan mo na before the interview. Saka during the interview. Goods ba yun? Goods ba yun? Kasi yun talaga na part. O yun na, yun lang yung gusto kong ituro sa inyo ngayon na part. About sa interview. Before the interview and during the interview. Pero I have a favor to ask. Alam ko this is too much of an ask. Kung okay lang sa inyo, guys, eto ang mindset Sino dito naniniwala, hindi lang to freelancing. Maniwala ka, hindi lang to freelancing. It's 80% mindset, 20% lang yung skills. 80% ang mindset, 20% lang ang skills. Yun talaga. 80% ang mindset, 20% ang skills.
Kunwari may interview ka, 'di ba? May upcoming interview ka. Naku, baka hindi ako pumasa. Huwag mo sabihin 'yon na baka hindi ka pumasa. Sasabihin mo sa sarili mo, kasi diyan ka natatalo sa self-talk eh, 'di ba? Tingnan mo i-interviewin ka. May 50% chance na babagsak ka, may 50% chance na papasa ka. Bakit dun ka bakit dun ka pa talaga sa hindi ka papasa? Tama hindi? Ba't iisipin mo 'yun, "Ay hindi, I'll go with the dun ako sa ipapasa ko 'to." Ulitin ko, 'wag mo sabihing baka hindi ako pumasa. Ipapasa ko 'to, ibibigay ko yung best ko. Kung hindi ako ma-hire, okey lang. Bakit? Kasi binigay ko naman yung best ko. 'Yun lang ang labanan dito. Would you believe me, mas madaling nakakuha ng job yung hindi attached sa result. Totoo. Yung hindi mo didibdibin yung rejection. Ang turo ko sa mga Google Ads students ko, go for 100 interviews. Hindi ito yung parang getting hired challenge. Ang challenge natin is just go through 100 interviews. Meron dito umabot 5 interviews bago siya na-hire. Okay lang. Iisipin mo pa ba yung 5 rejections? Hindi na-hire ka eh. Ang goal mo, kasi pagaling ka ng pagaling sa susunod na interview. Kasi nakapag-prepare ka na. Okay ba yon? Guys, yun yung, huwag kang attach sa result. Magigets mo lang to kapag nangyari na sa'yo. Huwag mong iisipin, hindi, kailangan ma-hire ako dito, hindi. Huwag ganong mindset, kailangan ma-hire ako dito. Bibigay ko yung best ko. Oh, 30 interviews coach before na-hire. Kitams? Si John Mark yung in-example. Nakita niyo sa chat box ngayon. Siya yung na-hire kanina. John Mark, baka ngayon ka lang dumating Pinakita kita, ginawa kitang example. O yan, good problem yan sa coach, sabay-sabay ma-hire. Di you choose the lesser evil, ganun eh. You choose who's got the better offer. Malay mo, mas better yung offer niya, tapos mas chill ang oras. Yung meron kang time freedom, o di dun ka. Pero, kung kaya mong pagsabayin 2, 3 gigs, pwede. Meron dito tayo, merong yung isa, kasamahan nyo, na hire, $12 per hour part-time, tapos sa isang client din, $8 per hour. Pwede naman yun Depende sa inyo. Okay? So, ano nga uli ang goal natin? Ang goal mo, hindi ma-hire. Ang goal mo, ibibigay mo lang yung best mo. Hindi ka attached sa result. Meron yung law of detachment dun sa manifesting na part. Kailangan naniniwala ka. Oo. Huwag mo isipin. Huwag mo isipin kung papasa ka o hindi. Wala pa nga Wala pa nga. Tapos sinabi mo na, siguro marireject ako dito. Ba't sinabing marireject ka? Ako sa mind ko niyan, pahihirapan ko sila. Like, it's so difficult for them to reject me. Parang ganun na case. Ibibigay ko yung best ko. Let me give you a story of rejection. Ewan ko kung andito ngayon si TL Maricar, si Maricar Clemente. She got rejected after the interview. Alam mong ginawa niya? Bossing, maraming salamat binigyan niyo ako ng chance dun sa interview. By the way, Google Ads to nag-audit ako sa website niyo. Ito yung na-notice ko, ito ganto ganto ganto. Bumagsak siya sa interview. Sa tingin niya ano nangyari? She ended getting the job. Nagigets? Hindi. She still got the job. Bagsak siya sa interview. Pero ang sinabi niya, sa maraming salamat yung ganito na part ganyan. Thanks sa opportunity ganyan. By the way, as a way of, parang baliktad pa as a way to show my gratitude, in-audit ko yung website mo. Tapos, ito yung itsura ng ads mo. I can make it better. Ganito magiging itsura ng ads mo pag ako ang gumawa. She got the job. Nagigets nyo ba? Basta hindi ka attached sa result. May initiative ka. 'Di ba? If ever, I have a suggestion. Hindi ko alam kung sasagot sila.
yung sa mga interviewer. If ever bumagsak ka sa interview, may result na sila, hindi ka daw pumasa. Tanungin mo sila, hey, gusto kong mas mag-improve ako sa next interview. Can you tell me which part yung dapat kong i-work out? Ma-appreciate nila yon. Uy, okay ka na dito sa ganito na part, dito lang. O, ganon. Hingi ka pa sa kanila ng feedback if you want. Okay? Sino dito yung gusto yung 100 interview challenge kesa getting hired challenge? Like yung challenge na dapat ma-hire ako kagad in 1 month or in 1 week. Mabuti pa kung ang goal mo in 1 month, mag-go through ka ng 100 interviews. Pero feeling ko 5-10 interviews lang o mga 20 interviews, ma-hire ka na. Meron din talagang guys, ulitin ko ang hina-hire nila, yung merong confidence kasi. Yung confidence lang na yan na part. If you find that confidence, yan yung magpapahire sa'yo. Kahit hindi pa ganun kaganda yung skill set mo. Pero i-work mo pa rin yung craft mo. Kasi pangit naman yun, na-hire ka na, hindi mo pa rin alam yung gagawin. Paano naman, Coach, if after DC walang feedback? Discovery call pinag-uusapan mo dito, Hindi pa follow up mo sila. Kasi depende how did you go, eh. Ako, I have a suggestion kung may DC kayo, discovery call. O guys, iba ang discovery call, iba ang interview, Ang interview, i-hire ka nila. May position. Ang discovery call, ang purpose nun, magtatanungin kita if you're a good fit. Kung fit ba tayong dalawa. Kung kailangan mo ba talaga yung service ko. Tapos, ipa-follow up mo lang. Alam mo, nagkakatalo yan sa proposal din eh. Sa discovery call, gaano ka kagaling magtanong? Masisense nila yun eh, kung magaling ka o hindi. Kung gaano ka kagaling magtanong. Tapos alam mo kung paano mapalabas yung need nila sa business. Tapos paano mo pinakita yung solution. And then, proposal. After ng discovery call, merong proposal. Sino dito yung nag-enroll sa tribe? Sige nga, type nyo nga dyan tribe. Diba? Nagbayad kayo ng 1 year ng 10K sa tribe. Sino dito if you have that script, yes, sa tribe. O di ba si Maricar, ako sa tribe din ako eh. Di ba batch 15 ka ba? Di ko alam anong batch ka. Di ba? Anong batch kayo? Type nyo nga batch. O di ba batch 15 kami nila Maricar. Anong batch nyo sa tribe? Batch 16 kayo. O bago pa lang kayo. Sisimula ka pa lang, si Grace. Di ba Maricar, etong January dapat yung pang 1 year natin? Tama ba? Yung discovery call, di ba? Parang AFEB ka. Oh. Pero, you have your discovery call na script. Practicein mo yon. Practicein nyo kay Google AI Studio. Okay ba yon? Sabihin mo, meron akong script dito Sige, papakita ko sa'yo. Sige, practice tayo. Di ba? Okay ba yan sa inyo mga bossing? Kung ano man yung skill set na meron na kayo, dagdagan nyo na lang. Yes. Practicein nyo. Kailangan nyo mag-practice. Ako sa tribe, 4 months lang ako. Doon ako sa monthly. Kaso, would you believe me, kahit sa 4 months na, hindi nga ako naka-attend ng stage call. Kasi nga, busy talaga ako. Yung ganun na case. Pero ako, ang after ko naman sa totoo, yung resources. Sige nga, okay ba to? Matututunan ko. Okay to Okay to Parang ganun na case. Pero sa totoo, hindi nga talaga ako umattend ng mga stage call. Hindi talaga ako naka-attend ng stage call. Kasi busy ako. Oo. Pero, that's me din na kumbaga. Pero maganda yung turo nila. Very solid. Okay? So yung ganun po. Malay mo, gagawa rin tayo ng sarili natin, di ba? Oo. Pwede rin tayong gumawa nun in the future. Pero kailangan natin ng mga matitinik na lahat
madugo-dugo pa yan. Oh. Tsaka si Coach Ian nagsisimula pa lang, lalo na dito sa The Guild. Although may 100,000 members na mahigit, di ba? Pero okay lang yan. Coach, okay lang ba puro free training course din self-paced yung iba? Ay, sa totoo, pangit pag puro recorded training lang, yung self-paced lang. Do you agree, guys? Pangit kung yung training, puro ano lang, yung self-paced lang, yung ikaw lang, tapos yung wala kang mapagtatanungan. Kaya ako, minimit ko twice a week yung mga tao sa Google Ads. Plus, ang daming magagaling na sa Google Ads. Hindi na nga ako nasagot sa mga tanong eh. Bakit? Mga fellow students na lang sumasagot kasi alam na nila ang sagot. Very strong yung community namin. Lalo na pag nalaman nyo pa yung game plan. Nag-meeting kasi kami kanina ng mga ng mga coaches. So meron akong plan, meron kaming execute pa para sa international naman yun na market. Okay, so ganon, pang international market naman yun. Nag-meeting kami ng mga coaches. I'll present that tomorrow sa mga Google Ads students. Para mas ano pa, syempre, ang goal natin is, eto, dollars. Mula. Oh, mula. Ang spelling ng mula is, yung ngayon pa lang nakarinig ng word na yan na mula. Ayan, mula. Pera. Yung ganun na case. Patayo ka ng agency coach. Pwede rin, pwede rin. Pero, kasi ako ayoko lang hindi. If there's gonna be an agency, gusto ko magaling, yung mga coaches magaling sa strategy call. Kasi ayoko yung mag-ano ko, laging ako mag-strategy call. Pagkatapos, may client na sa inyo na to. Napapagod din ako nun. Kasi ang goal ko, sa totoo, work smart, tsaka at the same time yung oras ko. Kasi I have problem sa health. Basta ang goal ko, hindi. Basta ako, happy na ako where I am. Oh, pero you'll never know. Di kasi I just need to have the right person para din dun sa agency. Oh. Pero gusto ko rin yun, syempre. Gusto ko rin yun. Pero kung pwede kasi, ang goal ko, yung parang hindi na ako hahawak. Oo. Kasi, pero dun ako sa planning na part. Pwedeng ganun. Tapos meron na lang parang project manager or something or, di ba? COO, mga ganun na case. Para yun yung magra-run ng ano. Pero gusto ko kasi talaga, yung in the future, passive income na talaga if ever. 'Di ba? Yun yung pinaka-goal natin lahat passive income. Yung parang magtatrabaho ka lang ng 1 day a week. Ganon yung definition ko ng healthy na lifestyle. Yung once a week ka lang magtatrabaho, yung ganon na case. Pero tuloy-tuloy pa rin kasi passion mo. Alright? Pero guys, are you learning? Okay ba tayo doon? Goods ba tayo doon? Work-life balance talaga lagi tinitingnan. Hindi pwede ako. Ako hindi, kapag na-reach mo na kasi, kumikita ka na, hindi ka na talaga nag-iisip sa pera. Hindi na ako nag-iisip sa pera. Promise. Mas hinahanap ko more on the health tsaka time. Ganun na case. Pero natututo pa rin ako ng bago, syempre. Okay? Let me stop the recording now. Done na po tayo.